Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing na hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Biyernes nga edisyon kita, Setyembre 12, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo lagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Thank God it's Friday. Salamat sa panibagbo naman nga simana nga natapos na to. Kaligad ang 5 kadlaw nga pagtrabaho. Kaligad ang pila kadlaw nga pagatubang nyo sa inyo nga mga ulubrahan dira, no? Sa inyo nga mga ulubrahon. Ka relax na pila sa mga kauturan ta nga ang ila duty Monday to Friday. Buti may iban man yan at yung ila schedule yung pagtrabaho nila ya Sabado Domingo padayon sa gihapon sa pagtrabaho. Nga ganiti ang ilaya pa white tig-isa lang kadlaw. Sa aton nga pagpangalagad, suryahan tayo ning pagpasaka sang kaso sang Regional Task Force Ending Local Communist Armed Conflict sa duwa ka katapos ang New People's Army terrorism financing cases ini 12 counts. Bulubog at ang kaso nga ginpasaka sang RTF-LCAC. Pabati naton sa inyo karon ng press conference. Kuha naton kahapon. Para si spokesperson sang RTF-LCAC, si Prosecutor Flosemer Chris Gonzales, si PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, kay si Colonel Eric Lamson. Idawon na ni kay Colonel Lamson kay ma-retire na ni siya sa September 19. Basta gani mga opisyal balang nga mayo gid ang pagtrabaho, dumdumon gid ang mga kabyanan. Pero kon ikaw isa ka public servant ganti way man sang mihura, hindi ka ginaya way ginaya amor ang tao sa imo, way ginaya sang handumon ng imo nga mga kautanan. Sige ning pag-imbestiga no sa mga anomalous flood control projects. Pero ang isa ka mainit nga topiko man sa aton nga pagpangalagad ang ining pag-reassign kay Medical Chief sang Western Visayas Medical Center na si Dr. Joseph Dean Nicolo. Damo gid ang nag-react no. Damo gid ang hindi gid manami ang reaksyon sa pag saylo kay Dr. Nicolo sa Zamboanga. Pero may mga information kita nato sa social media, may mga statement si Congresswoman Janet Garin na ginrecall na ang ining order pero ginatinguan naton nga kuhaan sang sabat si DOH Secretary mismo, si Secretary Teddy Herbosa. Para nga ma-confirm kung na-recall gid man bala or padayon sa gihapon.
Pero sa nakita naton damo gid yang nagapalabot sang suporta kay Dr. Nicolo. Ina bangod nakita man nila kung ano magtrabaho ang isa ka Dr. Joseph Dean Nicolo. Basta gani nga maayo ka mo na gani ginasiling ko sa inyo. Basta gani maayo ka sa trabaho mo, maayo ka sa imo nga mga personnel dira. Sigurado maghalin ka man. Ang imo sina nga mga hinimuan, buhi na sa ila sa gihapon. Magapabili ni na sa ila. Nga kada magkitaay ka mo, si Dr. Amone, maayo ni siyang katrabaho. Responsable ni siya sa iya trabaho. Hindi ni siya matamad nga klase ka doktor. Muna ang nagatatak sa utok sa mga frontliners ng Western Visayas Medical Center. May mga friends man gani kita sa social media nga nagkatrabaho mismo sa WVMC. Ano gid suportado nila si Dr. Nicolo. Pinsarabla sang bongga. Kalayo man sa to kagti ano gid balang basihan nga reassign dito. Pero tinguan ta, hopefully makasabat sa aton ang secretary mismo sa Department of Health kung na-recall gid man bala to ang order or madayon to ang pag-transfer. Iti may statement kasi Congresswoman Janet Garin nga gin-recall ang order. Iti ang nagagwa pagid gani nga mga information sa mga group chats sang mga medical frontliners ng Western Visayas Medical Center. Mati may isa ka lady official. Pero galing ang tanan nga lady official. Why gid sang may ako no gina-deny nila ang mga issue, may ara nga naghambal ngati why siya sang kailabtanan, why siya hindi siya familiar sa issue. Pero ang importante nga pabalaan ta kung anong matuod. 11 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Nangin madidalagon ang earthquake drill. Naging patigayon sa Office of Civil Defense kag National Disaster Risk Reduction Management night earthquake drill. Masami ang earthquake drill ta kada aga ti wala ta ginapangayo what if maglinaw kun gabi maano kita mo nang gusto nga takson sang OCD kag sang NDRRMC. Kag mga kabyanan subong adlaw gina sa ulog sang Philippine Broadcasting Service ay ka-78 nga anibersaryo. Malinsang tukod ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ga-play man nato no ang pila sa mga pagpanamyaw sa mga officials no, mga empleyado man, mga public servants. Sining milestones ang PBS. 78 years na kita, no? Sige, paso. Namigid nga padayon ang PBS sa pagdulong sang balita kag impormasyon na kinahanglan may baluan sang aton nga mga pumuluyo. Pasalamat kita sa PBS no, tagaan kita sa opportunity na makasulod diri sa 2013. Umpisa kita bilang isa ka COS personnel. Umpisa kita ya kontraktual anay. Gulat kita sa kapin 3 ka tuig. Kag natagaan kita sang tsansa nga ma-regular sa trabaho. Kag kung ano man ang commitment naton sang nag-start kita hasta subong wala gid nagbago. Akon blessing gid ini no, blessing gid ini sa akon kay 2011 sulod kita sa media. So, galing lipot lang, no?
Lipot lang binulan kita nga nakatrabaho sa isa ka stasyon, TV station. Basta sa saylo-saylo na kita sa trabaho. Pero nagbukas ang opportunity diri, no? Nagiman sa anay station manager sa Radyo Pilipinas. Si Sir Rene Monteclaro. Nagtaliwa na si Sir, no? Noong 2021. Grateful kita, no, sa opportunity nga ginhatag niya. Kaloyan, basi makalabot makita tani sa mga 100 years na sa PBS. Ara pa kita. Aling depende pa na. Depende na sa destiny na to. Salamat gid sa PBS, no? Kaya PBS man ang isa ka rason nga ang tawid man sa amon na pamilya ang ining treatment man sa akon nga mother, no, for the past 5 years na. Nangati sa sining mga kaayuhan, no, aton nga commitment. Dayon kita nga maghatag sang insekto kag mga balita nga dapat gid mahibaluan sang aton nga mga tagpalamati. 15 minutos magaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Sa ibang pagid naton nga balita nga patpaton subong hapon, ang Regional Science and Technology Week. Pakita sang update karon kay Hope Torrechante. Mga dates sa RSTW. Minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Sa nasiling na nato, no, isa ka press conference ang ginpatigayon kahapon sa bahin sa Police Regional Office 6 sa sining ginpasaka nga kaso batok sa duha ka individual nga involved sa terrorism financing. So ari na ipabati naton sa inyong press conference kahapon upod sa Police Brigadier General Josefino Ligan, RTF-LCAC 6 spokesperson, Prosecutor Flosimer Chris Gonzalez, kay Third ID spokesperson Colonel Eric Lamson. That was presented earlier by our 13th Division. Yung presentation nila, what is basically the doctrine that they are following. So yung procedures nila, yung kanilang techniques, tapos yung paano sila mag-extort, etc. Yan naman ay based 13th Division, yung presentation nila. What is basically the doctrine that they are following. So yung procedures nila, yung kanilang techniques, tapos yung paano sila mag-extort, etc. Yan naman ay basis ng galing din sa kanila. So tax implemented, which is part of the scheme na ginagawa na for terrorism financing. Now, it is just fortunate that we have a witness that received, and then sabi niya, so, nagtusod siya. So, either sa Philippine Army, sa Philippine National Police, IDP, and some other security partners. Kaya, nagkaroon tayo ng case build-up. So, but then, with the filing of the cases, ang pinaka-ano dito, nag-iimpact kasi siya sa public safety and security. Although, Philippine Army kami, na external defense, but then we're still contributing to that kasi nagkaroon na tayo ng konting stability, relative stability in our communities na hindi na sila infiltrated, hindi na sila influenced or captive to these schemes. So that by itself increases the stability of our local communities. So it will now generate public value because ang sinasabi ang appeal is that we will need the help of our local populace. Kapag na-issue na yung warrant, then kagaya sa inyo, media, please help us. Please help all of these things sa LCAP. And then, pagka na-neutralize natin lahat yan, then there will be law and order na. So, our domestic security or the public interest, heightened na siya. Kasi, wala nang influence, wala nang infiltration, wala nang captivity.
to this case. I hope we answered your question. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Next is Karen from K5. Good afternoon, ma'am, sir. I'm Sarah Padilla from K5 Misakan. For Fernando Luzon. Sir, meron po ba tayong monitor sa ngayon ng mga individual or organizations na nagbibigay tayo ng tulong pinansyal sa mga CDC dito sa atin sa Western Visayas? It will be a relative answer also. Kasi ang point lang, kapag binibigyan ng mga contractors, for example, gaya ni Mr. Rodriguez, so mamomonitor naman yan kasi collectively, we have friends rescued or former rebels who are now working for us. And with the JAPIC, yung Joint AFP-PNP Intelligence Committee, dyan nakikita kung meron pa. But then, as relayed by the prosecutor kanina, marami na rin tumutulong sa amin na nagsasabi na, sir, meron pa kami na dito, namomonitor, meron pa kami nararamdaman, meron kang nakapabatsyag, na pwede daw sila mag-tax implementing group, for example. So, revolutionary taxes. Kapag nagkakaroon tayo ng mga projects, government projects, ayan, dahil nakatakulin ba niya kung magkano yung ABC. So, pag nakikita nila yan, mapapadala talaga sila. And we are just fortunate that most individuals in Panay Island are already telling us their story para magkaroon ng data. So, I think that answers your question. There are, pero nag-iilay sila kasi nagsusunod na sa amin. Dati, wala talaga kang makikita, wala kang mabatian sa mga contractors, basta naghahatag na sila. So, yung sinabi rin kanina na civil bureaucracy works at saka yung blue pound at saka yung isa pa, yung Tugmo Juice. Ayan. Unti-unti na nalalasa niya. Kasi like for example, it is an established practice that most teachers are still subscribing to that. Hindi lang yan. May mga lawyers pa, may mga doctors, may mga kung sino-sino. So, yung sectoral front organizations that eventually become underground mass organizations, they are now exerting that para lang magkaroon sila ng parang MOE na sinasabi o maintenance and operating expenses. So, normally it's excused, but then, for the most part, nasa atin na kasi ang simpatiya ng local population dito sa Panay. Kaya meron nang nagsasabi. Kaya ma-action na natin. Sir, ang follow-up po, sir. Since na-file yung case, sa ngayon, sir, ano po yung inaasahan natin na magiging epekto ng kaso dito sa kabuuang anti-insurgency campaign ng government natin, sir? Well, government is functioning. Government is giving the services, public service, and the basic services that are needed by our local population. So yung sinabi ko kanina, kasi ang conditions of peace for the domestic system, tatlo: stability, public value, and law and order. What we have right now is really contributing to the stability of local communities. Kaya yung domestic system, national system, at international system, nagko-collaborate yan. So kami nasa protecting of the people in the state. Ayan. So national system yun sa amin. But ang nangyayari kasi, we now support also the domestic system, domestic security, which is the purview of course, the local government, the ONG, and its operating arm, the Philippine National Police. So, itong 12 counts nito will add to the stability of Panay. Kasi, binawasan na natin yung threat. Ang threat is the terrorism financing activities undertaken by itong grupo na ito. So it will add to the stability and then public value. Kasi pagka wala ng terrorism financing, ano na pwede mangyari? Lahat ng activities will accrue to the local population based on the norms, values, and beliefs of Panay Island. Thank you, sir. Okay. Alright, next is Sir Ron from Land Radio.
may questions to Colonel Alonso. Good afternoon, everyone. Okay. Yes, sir. Sir, nang-weekend na po yung mga NPA natin, nakikita natin. Pero tanong, kailan at sa talaga weekend itong communist natin ito sa Philippines? Okay, I will just give you a relative answer also. The main challenge of AFP, PNP is that when we look at the step, no, itong mga tao na ito, marami sa kanila ng mga aliases. So, sa isang tao lang, tatlo, apat. So, ibig sabihin, sa ibang lugar, toda kasi yun eh, toda. Now, unless we know the true names of who are we contending with, then mapakadali. Pero kapag halimbawa, nagkakaroon pa kasi ng issue, well, beyond the armed forces, beyond the Philippine National Police, kasi there is also what we call some items or some phenomena na nangyayari ngayon in government, in the Senate, in the Congress, etc., etc. For as long as there will be issues, it will be exploited or taken advantage of by these people. Kasi issue based. So, kadalasan, socio-culturally based, minsan economic based, minsan political based. So, ito yung mga tinitignan natin na kapag meron pa nito, talagang magkakaroon ng instability or magiging unstable ang ating mga communities. Bakit? Hindi ka naman magbibigay ng public service, hindi ka naman magbibigay ng basic services. So it will now, ang mangyayari, bayaan na naman kayo ng gobyerno, kita mo na, abuso na naman ang gobyerno. It's always the recurring theme. So unless we really recalibrate our approaches, whole of government, whole of society, and whole of nation approaches, then probably there's a chance na talagang mapipigilan natin sila. But then, i-exploit kasi masyado ang marginalized sectors of society. So, again, it's a problematic, complicated, uncertain, volatile, and ambiguous security environment na dapat constantly binabalidate natin. Kaya na meron ng public safety and security strategy that's been coming up by the Philippine National Police to the public safety package, and the shift ngayon from internal to external defense operations of the armed forces. So but then, unless we really settle the domestic sphere of security, public safety and security, medyo matatagalan pa yan. But remnants na. So marami na kaming napo-consider na nagsusurrender. Kaya sa tingin ko, just be patient with us in the security sector kasi we're really doing our best to end. Kaya nga may task force LCAP or ending local communist armed conflict. Sir, na-mention na may isang kontrakto ngayon lumabas at tumulong sa atin para file tayo ng case, mag-build up tayo. How about sa mga tumutulong pero hindi sila na lumalabas at tutulong sa gobyerno natin na kasi natatakot sila talaga, sir, anong gagawin natin dito sa kanila? Sa use of parts, ano yung natin ng PFA? Okay, so from the armed forces, collaboration kasi namin, we really need a strategic communication venue or avenue to convince these people na talagang, pero naman talaga, no? Banditry, I mean, criminality na lang. So, ang mangyayari dyan, kapag hindi natin binigyan ng imprimatur or na may avenue sila na pwedeng magsundo, yun yung medyo critical step. But then, we would like to tell everybody na the mere fact that you're coming out of all these things na ginagawa sa inyo, ginagawa sa ila, so confidentiality lang naman. Hindi naman na pwedeng magpapresto ako kasi nasusumbong na ako. Hindi lang. But there are other ways to attend to this phenomenon na sinasabing natatakot sila, nalulubas kasi baka na naman may mangyari sa kanila. So, STRATCOM, strategic communication, telling them that government is here for you. Government will protect you.
so that we will provide stability to local communities. Okay? Kasi ang goal nila, law and order. So that's the perspective coming from the Philippine Army. The international police, of course, graduate siya, panahon. Kasi This is people na talagang Philippine Army. the international police, of course, graduate siya, panahon. Of course, graduate siya, panahon. Because if not, this will just become a cycle. Magkakaroon ng confidence yung institutions kasi binibigyan nila. It's better na hindi sila mag-report. So that's why we have to encourage them. Like what Colonel Lanson said, mayroon naman confidentiality. Hindi naman sila nag-divulge on their identities. And we will actually, through collaboration and case conduct, and eventually, we will be able to file those appropriate charges dun sa mga nagpapadala ng mga letters. Okay, thank you, sir. So now last. Yes, sir. If I may add to the statements of Article 6 and Colonel Lanson, it is our belief that fearlessly allowed criminals, pag mananatili tayo palaging takot, wala kang mangyayari sa atin. Yun ang pinag-powerful natin ng mga terorista. Ang takotin, ang tao, but then again, we can't remain under the shadow of fear. Kasi nga, kung palagi tayo takot, like this, too short to live in fear. So we are calling out to those victims of extortion by the CPP and PNP. Huwag mo tayo natakot. Because these criminals are just very, very few. Wala naman silang kayang gawin. Maliban sa takutin kayo. But if you come out in the open and will be helping our people free, our communities from the scourge of CPP and PNP extortion. Thank you so much, sir. Last to give the question is Amay from Anonymous. Good afternoon, everyone. I'm from Anonymous. And my main question is for everyone. This is one of the counts of terrorism financing cases. Do we consider this as alarming? And are we expecting that there are a lot of terrorism financiers just around? We cannot consider this as alarming because ang kinasuhan po natin according to the statements of the witnesses is the radicalization of the So, I think these cases will be prosecuted by our family prosecutors so that this will serve as an example to Congress na hindi sila nangyayon ito sa pag-engage in terrorism financing. As your second question, so I think this is a call also to the people of the Philippines. We will remain vigilant not only against terrorism financing, but it is also production. Isa sa mga na-mention is yung mga politiko na tumutulong. So far, wala pa tayo na kapangalan since then na mga politiko na nafinance sa NPA. Ngayon, paano natin naawayin itong mga politiko na nafinance sa NPA? Politicians are not immune from prosecution. We have, in the past, subjected a politician to face build-up, but the Lord took him away from us. So we were not able to file a case against him. And that's the fact. So if there are politicians that will continue to support the CPP and PNP,
we will file cases against the regardless of who they are. Wala akong sacred cows dito. At pag kami mo yung makahagit ng participation na sa pagbibigay ng tulong, we will make sure that we cannot serve in public office for the rest of his productive life. So yun, this also serves as a warning to all the politicians out there trying to please the CPP and PNP. No matter how well you run case, please remember your oath of office. I swear allegiance to the Republic of the Philippines and its two constitutional authorities. So any violation of the pledge of allegiance of the oath of office will be dealt with severely under the Terrorism Financing Act and the Anti-Terrorism Law. Batian ang pagpahayag no nanday Attorney Prosecutor Flosimer Chris Gonzales, Regional Director sa PRO 6 Brigadier General Josefino Ligan kag Colonel Eric Lamson. Sining pagpasaka sang kaso no. So makita mo nga effective ang ilang patigayon yung case build up. Kung madugay lang siya, pero ti mabakod ang kaso. Kag duwa no ang napasakaan sang kaso, ang isa sa Aklan, isa sa Iloilo. Kag ang ining mga nadakpan katapos ang taxation committee sang CPP, NPA, NDF. Amo ning mga naga-target sang kung sinong pwede kilkilan. Kag ti pag hindi maghatag ati dahil naman ang Astoria. So muna ka isog ang ining kontraktor nga nagpalabot sang reklamo kag nanindugan na dapat matap na ining mga ginahimo sa mga rebeldeng komunista. Yung mga politiko dira na may mga paandaman gani si Prosecutor Gonzales at hindi sila immune sa kaso. Kuning kaso nga may ebidensya kag mapamatud-an, pwede man sila pasangkaan sang kaso. May ara ko nung isa ka politiko na subject man sang investigasyon nila, unfortunately napatay. Muto nga way na padayon ang pagpasaka sa kaso. 36 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Hindi dapat magkulba no aton nga mga kauturan kung makabaton sila sa kamuni nga mga letter. Importante lang mag-coordinate mo sa mga law enforcement agencies. This time magakuha kita sang report no. Ang tanan sa Regional Science and Technology Week. Patang balita ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hope pa yung ako. Mayong hapon, Paul, as we speak, nag-start na no, ang closing ceremony sang Regional Science and Technology Week 2025 nga sa subong nga tuig ginhiwat sa Rojas City, Capiz. But sa duration no sang RSTW madamo sang mga paindis-indis Paul no kag aktibidad ang ginpasakupan sang mga estudyante. Lakip na dira ang Inter-School Science Quiz Bowl sa diin 15 ka pares sang mga estudyante gikan sa private kag public schools, secondary schools no sa Rojas City kag sa province of Capiz ang nagpaindis-indis. So nagkampiyon sa sining contest no sa Inter-School Science Quiz Bowl sanday Audrey Kian Besa kag Avril Isaiah Alojado sa Capiz National High School sa tapos makakuha sang 50 points. First runner-up naman sanday Leonard Divino kag Matthew Francis Tolentino sang Feliciano Yusay Consing National High School kag ginsundan nanday Hazel May Perialde kag Zyke Anthony Fuentes sang Vicente Andaya Senior National High School nga may 35 points. So magluwas sa may quiz bowl
Paul, no, nagpasakop man ng mga estudyante sa mga nagkalain-lain nga mga forums, lakip na ang Consortia for Regional Excellence o kon CORE o kon EdTech Talk, also ang Science and Technology Podcast tuhoy sa mga nagkalain-lain nga mga innovations sa Western Visayas. And kainan napakita naton sa screen ining bus, no, nga color yellow. Ang tawag sa bus nga ina Paul ang NULAB, NULAB sa Department of Science and Technology. Sa sulod sang bus nga ina, no, madamo sang pwede matun-an ang mga estudyante. And we're very happy kaya gin-transport ina, no, nagbiyahe ang yellow bus o kung ang NULAB sa Rojas City, Capiz in relation sa pagsaulog sa Regional Science and Technology Week 2025 sa Western Visayas. So lakip sa mga natun-an sa mga estudyante sa NULAB amo ang Bug Stop Biology, kung sa diin ginpakilala ang world of insects sa mga estudyante, kaangay sang mga bubuyog, no, mga tamasok, mga butterflies, no, mga langaw, kag mapakita ang ilang difference sa isa kag isa, no, para ina mabalaan sa mga estudyante naton kung ano bala ang mga papel sang sining mga floral visitors, pollinators, kag madiscover kung paano ang mga insects magkaon, no, mag-explore sa mga diverse creatures sa kalibutan. Also, hindi lang insects, no, ang NULAB nag-offer man sang dugang ay hibalo tuhoy sa earth science. Kaupod si Miss Chatty Go sa National Museum of the Philippines. So, real, kumbaga, personal nga nakakapyot sa mga real samples, no, sa mga minerals kaangay sang calcite, quartz, feldspar, kag olivine. May ara man sang Dove Deep nga mga mineralogy, petrology, kag paleontology, kung sa diin na ibalaan sa mga estudyante, mga nagkalain-lain nga mga bato, kag ano bala ang mga istorya, no, sa likod sa mga nagkalain-lain nga mga fossils. So, ina ang nangin kaundan, no, sa NULAB nga gin-preparar sa Department of Science and Technology. But of course, no, ang DOST Pag-asa nag-join man Paul sa RSTW kung sa diin gindala nila sa Rojas City, Capiz ang mobile planetarium, isa ka portable inflatable dome. Kung sa diin pwede ini maka-accommodate sang up to 50 people per session, kag at least sa mga astronomy enthusiasts dira may makuha silang leksyon, no, tuhoy sa mobile planetarium. May ara man sang storm chaser vehicle, may ara man sang upper air observation, kung sa diin may balloon, no, ang DOST Pag-asa para makahibalo sang weather or atmosphere sa diri sa aton sa Western Visayas. So those are the few, no, and as I've said, sa karon Paul nagpadayon, no, ang closing ceremony sang RSTW 2025. I'm sure Hope ang mga estudyante tanan nga mga nagpasakop nag-enjoy gid kag kadamo sila sa natun-an sa sining Regional Science and Technology Week. Buta gid ang ilang semana kag makita mo ang mga kabataan magapauli sa ilang mga balay nga damo sa natun-an kag magamit nila sa ilang pagbalik sa eskwela. Yes, for sure ina Paul, no, kag tuigan na ina iya nga kumaga jump pack kag puno sang impormasyon, no, ang RSTW 2025 last year again ginhiwat ina sa Sibalom Antique, this time sa Rojas City, Capiz, kay tinutuyo, no, nga mapalapit ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon sa mga pumuluyo. Imagine may ara sang earthquake simulator sa RSTW sa exhibit, no, sang FIVOX naman na iya. So mabalaan sa mga estudyante, no, kung ano ang kabaskugon, kaya bala sang ila lawas, no, ang shakes, ang duta,
depende sa magnitude. What about sang ila naman nga mga puluyan, no? What will happen kung may ara sang linog sa ila nga komunidad. So at least mas may ara sang earthquake simulator, mas maibaluan nila no kung anong kakatabo sa tion sang linog. And siling gani ang tema sang RSTW 2025 amo ang siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan kag may sub-theme no nga building smart and sustainable communities. Isa sa mga highlight poll no sa RSTW ining forum sang mga balik scientists kung sa diin may mga scientists no mga under sa DOST Balik Scientist Program na nagpadulong sa Rojas City, Capiz. Okay. Hope, Madam Ogid, nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kadamo gid salamat Hope Torichante, kadamo gid sang sining nga kahiwatan, kadamo gid sa natundaan ng mga kabataan kag lipay abalan nyo ang malipay gid sining mga ginikanan. Balan mo sa pag-eskwela nila ang gusto man lang sang mga ginikanan ngati makatapos. Ngati damo sa matundaan ng mga kabataan ngati inaano man lang kita, yung malagi man lang kita sa kalibutan eh. So ang mabili naton sa aton nga mga kabataan ang kalidad ng edukasyon kagamo ni part dako gid nga boost ini sa ilang nga pag-eskwela ang ining mga kahiwatan no ginapatigayon sa mga government agencies labi na ang Department of Science and Technology. Breaking news ng mga kabyanan na mention naton kay ina no nagpakikangot kita sa Secretary sa Department of Health si Secretary Ted Herbosa pamangkot naton si Sec Ted kung ano ang status sang reassignment ni Dr. Joseph Dean Nicolo. Titinginabantayan ini sang aton nga mga kauturan. I-explain naton karon no, maghatag lang kita sa pila ka mga panumdum sa aton nga pagbalik iga-discuss naton sa inyo ang ining explanation ni Secretary Ted Herbosa sa Department of Health sa aton. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala. Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa. Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan man dako ng mundo.
Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BBS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 million na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz, Radyo Pilipinas Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 53 minutos, makaligad sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati rin sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Sa nasiling na naton, kakuha kita sang statement ni DOH Secretary Ted Herbosa sa sining issue no sa pag-transfer kay Western Visayas Medical Center Chief Dr. Joseph Dean Nicolo. Kung confirmed ba lang
i-sailo si Dr. Nicolo sa ospital dito sa Zamboanga. Ang sabat niya sa aton, that transfer has not been implemented as I have created a team to investigate the allegations. May follow-up pa kita nga pamangkot sa iya, no? Pero nahulata pa ang sabat. Kung ano ining mga aligasyon nga ginamit lang ni Secretary, no? Pero ang klaro nga wala sang reassignment nga matabo. Wala na dayon to ang order. At tinagwa, no? Kung nakita nyo, may mga nagwa ang order, gin pa-recall to anay. So, ang dugang nga mga detalye sina, no? Pagpatol lang natin sa iban pagid ng mga public affairs programs ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ante sina, luyag tanga tamyo ng aton nga mga suki nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton nga live nakatutok si mayong hapon kay Migo Nino Rupert Carmona sa UAE, kay Sir Patrick Jan Yerbes sa Manila, nagalantaw man sa aton, si ng Mariel Gamayon watching from Guimaras, si Maria Clara, si Mama Aldea, no, nagalantaw man sa sining mga tinion, si Odessa Fe Catedrilia, jugid sa pagtutok sa aton nga pagpangalagan. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba tiga ang mga labing ihinga kasayura? Ulam, ublang, tugtog sa masunod naton nga pag-ulubdanay sa Bantay Banwa.